It's more fun in the Philippines, pero gawin nating mas pinasaya ang umaga nating Pinas dahil sa atin na good vibes dito lang sa studio. Umpisahan natin umaga with high energy! Para sa mga stray cats and dog lovers, tignan natin ang story ni Jacob Makuha. Nakakatuwang malaman na dumarami na rin ang mga taong may pakialam sa ating mga mahal na aso at pusa sa mga kalsada. Lalo na sa panahon natin ngayon na sobrang init. Maraming aso at pusa ang mabilis mauhaw at gutumin. Nakakakain at nakakainom ba sila ng sapat? Ano kaya ang pwede natin maitulong sa mga pusa at aso sa kalsada? Pusa dito, pusa doon, aso dito, aso doon. Napakaraming mga hayop sa ating mga kalsada ang pag-alagala at walang nagmamay-ari. Kulang sa pagkain, inumin, at madalas ay nasa panganib ang buhay dahil sa trapiko, sakit, at mga tao na nag-aabuso sa mga hayop. Pero bakit nga ba napadpad sa kalsada ang mga aso at pusa na dapat nasa loob ng ating mga bahay at inaalagaan? Una, ang pagkawala o pagkaligaw. Kilala ang mga aso at pusa bilang curious animals, kaya naman may mga pagkakataon na tumatakas ang mga ito para maglaro sa labas. Pero may mga pagkakataon na naliligaw ang mga ito. Pangalawa, pagtapon ng mga irresponsableng animal owners sa mga alaga nilang hayop sa malalayong lugar. Pangatlo, ang mga nananakaw na hayop at napapabayaan. Importante talaga na may sapat tayong budget at time commitment sa pag-aalaga ng ating pets. Ito ay para na rin nating mga anak. Kaya para mas mabawasan ng mga aso at pusa na pakalat-kalat sa kalsada, mas maging responsable tayong pet owner. Ako si Jacob Makuha, balik sa inyo dyan sa studio. Salute sa mga responsible at mapagmahal na pet owners. Pero di lang dapat ang ating mga alagang hayop ang minamahal at inaalagaan. Dapat pati ang ating mga kalusugan. Christine? Welcome to Zumba Saya mga ka-morning! Talagang mapapagiling ang mga students, teachers, faculties, and staff para mapahusay ang kanilang kalusugan at pagbigay ng kabuuang kalakasan. Andito tayo ngayon sa Umagang Pinasaya Studio kasama ang isang Zumba instructor na si Mr. Caljun Canonoy. Para ipaliwanag ang benepisyo ng pagsusumba. Coach Caljun, pwede mo bang ipaliwanag kung ano ang Zumba Saya? Sure! Ang Zumba Saya is all about combining fitness with fun. At syempre, dahil dance workout that's set to upbeat music, ginawa ito upang gawing masaya at abot kayang pag-exercise para sa lahat at para rin sa mga estudyante. Tama! At maraming benepisyo ang Zumba, lalo na para sa mga estudyante. Tingnan natin kung paano ito nakakatulong. Kapansin-pansin nga yung mga estudyanteng sumasali sa mga pa-Zumba ay yung mga magaganda ang performance academically. Ang mga physical activities kasi na tulad ng Zumba ay ilan sa mga paraan para ma-enhance ang ating concentration. Zumba Saya is more than just a fitness class. Ito ay isang paraan upang mapabuting yung kalusugan, mood, at concentration sa pag-aaral. Kaya, bakit hindi ka sumali sa amin at maranasan ang mga benepisyo para sa inyong sarili? Zumba Saya, isang hakbang sa sayaw ng bawat pagkakataon. Pagkatapos mag-Zumba, mas sasaya ang ating umaga kapag may packed breakfast or lunch na dala-dala bago pumasok sa school. Iba't ibang klase ng baon ang makikita natin sa bawat estudyante sa bawat sulok ng campus. May masustansya, may practical, at syempre, mayroong masarap. Tama, partner! Hindi madali ang buhay kolehiyo. Maraming assignments and extracurricular activities na maaaring dahilan para hindi makapaghanda ng baon.
Kaya naman, naghanda kami ng baon recipe na mas sustansya at siguradong makakatipid ang mga estudyante. Ngayon, ang gagawin natin, partner, ay egg sandwich na siguradong mabubusog ang mga students in just a few steps. Yan. For the ingredients, we have sliced bread, soft-boiled egg, merong mga nakabalat na, tapos merong mga hindi pa. 8 minutes namin to niluto. Ayan. We also have mayonnaise, salt, pepper, And lettuce. Make the sandwich filling, dudurugin muna natin itlog yan, partner. Anuhin muna natin. Babalatan natin yung mga hindi babalat kasi mayroon pa dalawa na hindi pa nababalatan. Ikaw, partner, anong gusto mong sandwich? Yung mga ingredients? Ako, gusto ko yung ham spread or chicken spread na sandwich. Yun talaga yung favorite ko ever since. Yan. Durugin na natin, partner. Sure. So, pagkatapos naman natin durugin, ilalagay na natin yung mayo. Ayan. So, yeah. Here. Then sa bowl. Mayo. And after natin maglagay ng mayonnaise, maglalagay din naman tayo ng salt. Salt. Gano'ng kadami, partner? Yung tama lang. Kasi huwag masyadong maalat. Kasi, unhealthy. Yeah. Sandwich pero ang daming salt. Hindi, wag ganun. Kasi, galing tayo sa Zumba. Pero so, dapat healthy. Yeah, mas okay kapag mas maraming pepper. Kasi mas person, no? Pepper person. Super dali lang nito gawin. So, kukuha na tayo ng tinapay. Tapos, lalagyan na natin. Ilalagay na natin itong hinalo natin na egg, yung pepper, salt, dito sa tinapay natin. Sige, partner. Diba, ang bilis lang gawin. Kaya pwede nyong gawin to. At napakadali kapag pa. late kayo, kapag sa finals, ang daming gagawin. Tapos, sunod na natin, after natin malagay itong egg, yung filling, lagyan na natin ng lettuce. Yeah. Yes. Tapos, syempre, lalagay na natin yung other half. Yes. Yeah. Ayan. So, after nating ma-prepare ang ating egg sandwich, ilalagay na natin siya sa Ziploc. yes, may ziplock tayo dito. Ito sa'yo, part. Yan. Thank you. Yan. Tapos may baon na yung mga chikiting. May baon na tayo. Yeah, may baon na tayo. So, lalagay natin sa lunchbox. And syempre, don't forget your water. Stay hydrated. Yes. And that's it. Meron na tayong egg sandwich na easy to prepare. Kaya ano pang hinihintay nyo mga ka-morning? Subukan nyo na itong recipe na ito at siguradong magugustuhan nyo ito. Iba-iba man ang baon, ang mahalaga ay siguradong makakakain ng masustansya upang maging handa sa mga hamon ng araw-araw. Magbabalik pa ang iyong morning kasalo. ST Iconic, Pinasarap at Fiesta Carnival susunod na sa pagbabalik ng Umagang Pinasaya! The enrollment period for the AY 2024-2025 at STI College Cubao starts now. We are encouraging everyone, to all the incoming freshmen and also incoming senior high school students, to reserve your slot as early as now para makapag-enroll tayo smoothly in July. Nagbabalik ang Umagang Pinasaya. Gayun naman, dahil finals na, pag-usapan naman natin ang pinagmamalaking icon sa ating ST Iconic. Silipin natin ang kwento ni Enrique Bulawan. Umagang Pinasaya, STIers. Ngayong nalalapit na ang bakasyon, kamusta kayo? Kaya pa ba? Final season means more deadlines to come. Nakakapagod, no? Pero laban lang. Tayo nga nag-aaral na papagod eh. What if kung nagtatrabaho rin? At syempre, gusto ko rin malaman kung kamusta ang ating mga working student na nagagawa pang maging achiever sa school. Kaya ngayon, I'm here with Miss Krisa Jane Bunag, who is former student assistant and now an admission officer here at STI College Cubao. It's great. Actually, it's fulfilling. Actually, kakatanong lang din sa akin ni Ma'am KB regarding my work. Sabi niya sa akin, anong nafe-feel mo being an admissions officer? I just said na it's fulfilling. Why? Because I'm serving the students. And actually, that's one of my dreams, to serve people, to serve like you, the students, because alam ko na may kanya-kanya kayong dream and I want to be part of your support system para pagka-graduate nyo and maging industry ready din kayo. So, nag-start kasi ako maging SA, actually pandemic pa. So,
nung limited lang yung mga students na pwede magpunta sa school, I grabbed or took the opportunity to be here kasi gusto ko talaga, as an extrovert person, gusto ko yung na-expose ako sa mga tao. So, tinuk ko yung opportunity, nagpunta ako dito, and then nag-apply ako as a student assistant. Una, student volunteer pa lang ako. And then, sinasabay ko siya, nag-juggle ko naman siya sa studies kasi hindi naman masyadong hassle pag online lang. Kasi after naman umattend ng online class, pwede na akong mag-help dito. Ganon. And also, nung time na nag-thesis ako, maluwag naman din si admissions office, lalo na pag hindi naman pick ng enrollment. So, pwede ka muna mag-excuse sa duty hours mo and to do first your academic requirements. Siguro, yung main challenge for me is nawalan ako ng time for my friends. Kasi before, I used to hang out with them after class, but simula nung nag-SA ako, of course, kailangan kong gawin yung responsibility ko, which is to attend my duty hours, admissions office. And ayun lang naman, hindi rin naman ako naging problem sa akin yung pagmamanage ng time ko. Kasi after naman i-give sa amin yung mga activities, ginagawa ko agad para I make sure na hindi ako nagka-crab. Ganon. Yes, actually, ang dami kong nare-receive na mga concerns regarding sa students na, ma'am, pag nag-stop po ba ako ngayon or hindi na ako umattend ng class ko, may grades po ba ako or bagsak na po ba talaga yon? Of course, yes, syempre pag di tayo pumapasok, so babagsak na lang. Ang lagi kong sinasuggest or ina-advise sa mga students na pasukan nyo. Kasi ilang months na lang, actually kayo ilang days na lang, matatapos na ninyo yung third year college nyo. So, onti na lang, kayang-kaya natin yan. And I'm sure naman, sabi ko nga kanina, lahat tayo may dream. So, pagsumikapan natin para matapos natin and maging future ready tayo. And thank you so much, Miss Krisa, sa pagpapayag na mag-interview sa amin ngayon. And we are hoping na marami ka pang ma-inspire and mahalin ang kanilang ginagawa. And once again, I am Enrique Bolawan, and this is our ST Iconic, Miss Krisa Jane Bunag. Balik sa inyo dyan sa studio. Dapat busog tayo para mas ganahan at ma-inspire tayo to do more and to be better sa lahat ng ating ginagawa. Kaya nandito na naman tayo sa ating masarap na pero mas pinasarap pa na segment na pinasarap na food sa Cubao. Kayo ba ay nahihirapan mag-isip ng kakainin nyo ng jowa mo, friends, or family mo? Yung tipong ang tanong ay, anong gusto mong kainin? Pero ang sagot kahit ano. Sagot na namin ang solusyon sa problema nyo dahil may na-discover na naman si Aaron na bago nating pwedeng tambayan. Aaron, anong bago mo dyan? Hirap nga yung problema mo, Christine, pero worry no more dahil may discover na naman tayong masarap, sulit at sobrang perfect na place na tatapos dilema nyo. Ay natambayan ba? Tara, i-Mad Cafe mo na yan bago pa kayo maging mad ng jowa mo sa gutom. Kasi dito sa Mad Cafe, napakaraming choices at sure akong masolve ang cravings mo. Maraming ina-offer na selections ang Mad Cafe. From appetizers, salad, sandwiches, pasta, wings, Filipino dish, rice bowls, sizzlers at pastry. Ito nga at in-order ko na ang bestsellers nila. Di kompleto ang Mad Cafe experience kung di natin matry ang sweet and refreshing drinks nila. They offer a variety of beverage, both hot and cold. At take note, napakasarap ng mga kape, fruit teas, milk tea, at frap nila dito. Ang bestsellers daw nila, choco fudge or cheesecake, hot caramel. Meron pa tayong fries. We have beef pares din. Kaya ano pang hinihintay? Try na natin. Sobrang daming pagpipilian, hindi ka talaga umaya talaga namang napakasarap. Hindi ka magsisisi pag kumain ka sa Mad Cafe. Very chill ang ambience at pwede sa lahat. Kaya sa mga gustong itry ang Mad Cafe, makikita po sila sa first floor ng SM Araneta City, Cubao, along Times Square Street. They are operating every weekday from 10 a.m. to 9 p.m. at 10 a.m. to 10 p.m. naman every weekend. Ako si Aaron para sa mas pinasarap na food sa Cubao. Balik sa'yo, Christine. Nakakagutom naman yung mga foods dyan sa Mad Cafe. Maraming salamat, Aaron, sa bagong kainan journey at discovery mo. After kumain with families or barkadas, kumpletuhin at sulitin natin ang banding sa Fiesta Carnival. Margie, itour mo naman kami dyan. Gandang umaga, Pinas! Nandito tayo ngayon sa isa sa pinagmamalaking pasyalan at wonderland dito sa Smart Araneta Coliseum, Cubao, ang Fiesta Carnival.
Dito makikita natin ang iba't ibang klaseng rides at mga games na pwedeng-pwede sa inyong mga chikiting at pwedeng-pwede rin sa mga students. Meron din tayong makikitang arcade area para sa mga gamers at mga magkakaibigan na gustong ma-enjoy ang arcade games. Makikita din natin ang trampoline park at skating rink area. Para naman sa mga naghahanap ng carnival games, huwag kayong mag-alala because we got you. Tara, try natin! Ayon naman sa aming mga nakausap na customers, talaga namang nag-e-enjoy sila dito, lalo na ang kanilang mga anak sa mga rides at games. Kamusta naman po experience nyo dito sa Fiesta Carnival? So far okay naman. Mas mas engaging dito. Like, marami silang choices of entertainment. Okay po. So, babalik pa po ba kayo para ma-experience ulit ang Fiesta Carnival? Definitely, actually, babalik-balik naman talaga kami dito. Once na meron kami, may opportunity, talaga dumadaan kami to pastime lang talaga. Sa halagang 200 to 300 pesos, makakalaro ka na ng carnival games with exciting prizes. Maraming pwedeng i-try na rides like bumper car, carousel, world trip, chicken run, tiger trip, at speedstar sa halagang 60 pesos per ride. Ang kanilang We Jump trampoline naman ay nagkakahalaga ng 499 pesos per hour, pero kung bitin ng isang oras para sa'yo, meron din silang 10-hour multi-pass na nagkakahalaga ng 3,999 pesos. Talaga namang binabalik-balikan ang Fiesta Carnival dahil bukod sa masaya na, ay hindi ka talaga magsasawa dahil sa napakaraming activities na pwedeng gawin dito. Bukas ang Fiesta Carnival mula 10 a.m. hanggang 9 p.m. sa lahat ng gustong pumunta at mag-enjoy. Talaga namang napakasaya dito. Kaya ano pang hinihintay nyo? Tara na, Pinas! Mula dito sa Fiesta Carnival, Margie, Daria, balik sa'yo, Romy. Huwag kayong aalis dahil marami pang mas kaabang-abang na impormasyon ang ihahatid namin sa inyo. Kaya, tutok lang at magbabalik ang Umagang Pinasaya. Saya po. Cold. Amazing. Challenging po. Confusing. Futurette. Friendly. Challenging. Goods. Ang saya talagang balik-balikan ng mga aral na natutunan natin sa Eclectico at STI events. Dahil fresh pa sa ating isipan ang mga nangyari sa Eclectico noong May 3, 2024, nakakatuwang makita na maraming BACOM at BMMA students ang sumuporta sa event na ito. Bigatin na talaga ang BACOM dahil na-feature din tayo sa World Press Freedom Day article ng Rappler. Inimbitahan upang magsalita sa event si Sir Jimmy Domingo na nagbigay ng kaalaman tungkol sa photojournalism. Ipiniliwanag niya ang importansya ng litrato sa pamamahayag. Sa isang tasang kape naman ay nagbigay ng kaalaman tungkol sa editorial cartooning. Si Ma'am Tessa de Guzman naman ang huling nagbigay ng kaalaman tungkol sa public speaking. Tinuruan niya tayo na maging confident at huwag matatakot na mag-post upang makapag-isip bago magsalita sa harap ng maraming tao. Samantala, dumako naman tayo sa mga naging kaganapan sa STI Wrap-Up. RJ? Balikan natin ang mga kaganapan this school year na talaga namang nagpapatunay na mahusay ang mga estudyante ng STI College Cubao. Senior high school nagwagi bilang third runner-up sa kanilang liga. Kamakailan lang, nanalo sa essay Docet competition si Althea Kate Fernandez ng UMS 201. At second runner-up naman sa Chef Express si John Japet Ojeda, Mohari Umabad at Ryan Karaig. Nagkaroon ng pakulo ang STI College Cubao para sa mga students to explore the different avenues in career camp, just like Baker's Camp, Barista Camp, Photography Camp, and Videography Camp. Pero balitang pangkalusugan naman tayo mga ka-morning. Dahil sa mabilis na paglipat ng panahon mula sa tag-init papuntang tag-ulan, nagbigay ng babala ang Department of Health or DOH na maging alerto sa tinatawag na WILD or WILD. Kung ano ito, ibabalita ni Enrique Bulawan. Hindi magkamayong kaliwat kanang sakit ngayong papalapit na ang panahon ng tag-ulan. Ramdam rin ito lalong-lalo na ng ating mag-aaral. Pinapaalalahanan tayo ng DOH na maging alerto sa tinatawag nilang WILD na ibig sabihin ay water and foodborne diseases, influenza-like illnesses, leptospirosis at dengue.
Kaya naman alamin natin mula sa isang eksperto kung paano maiiwasan ang mga sakit na ito at mapapanatiling malusog ang mga mag-aaral ngayong nalalapit na ang flu season. Kung based dito sa school, like sa other community, isa lang pinaka-basic na kailangan natin para maiwasan lahat yan. Yung foodborne diseases, influenza like leptospirosis and dengue. Leptospirosis bihira sa atin dito sa school. Dengue, most likely. Lahat yan, pinaka-basic is hand washing. Okay? Foodborne, like sa CR natin, kailangan ma-maintain yung CR natin na parating malinis. Kaya kung papasok kayo sa CR, hindi siya malinis, so you have to hand washing parate before and right after na magbanyo. That's foodborne. Sa influenza naman, since hindi natin maiiwasan dito sa school na crowded, so mas maganda na you have to wear face mask. Kasi yun yung pinaka-first basic natin kailangan iwasan. Crowded places, kasi hindi mo iwasan kapag may mag-sneeze dyan. Airborne kasi sumahawa tayo talaga. Hindi nyo malaman yan kung na-transfer sa inyo yung disease. So, make sure na palakasin yung resistensya nyo. Take vitamin C, ganyan. Better yet, kapag may mga symptoms na, visit the doctor agad para maiwasan. Dengue. Sagot ng school yun eh. Kung paano iwasan ng estudyante, hindi nyo kasi basta-basta maiwasan eh. Make sure na yung area is malinis. Kasi kapag madumihan, more on water, pinamamahayan ng lamok. So, hindi na responsibility ng estudyante yon. Pero, make sure na i-advise nyo yung kami, or utility, mga faculty, kung may makita kayong usually mga kitikiti, di ba? Dapat yun parati malinis. Tuyo, malinis, parati disinfect. You have to wear mask. Then, take flu vaccine. Mas maganda kung may flu vaccine kayo. Socor lang alam ko eh. Socor ang pinakamalapit. Pero hindi ko lang alam kung nagbibigay sila ng flu vaccine. Okay, sa mga center na malapit sa inyo. Panatiliin nating malusog ang ating resistensya upang hindi mahawaan ng mga sakit. Enrique Bulawan, Nagbabalita. Maraming salamat, Enrique. At yan ang mga balita mula dito sa Bantay Balita ng Umagang Pinasaya. Muli, ako po si Noel Villarojo. Ako po si Christine Tahud. Ako si Romy Lopez. At ako naman si RJ Vidal. Marami pang kaalaman at kasiyahan ang ihahatid namin sa inyo bukas dito lang sa Umagang Pinasaya! Di ka na mabibigo. Tara,